Okay naman po yung ano, yung resulta. Pagpasa ko po noon talagang nagulat po ako dahil talaga pong mataas po silang talagang above normal po talaga sila. Talagang hindi na po nagpakita sa akin yung doktor dahil napahiya po siya dun sa sinabi niya. Kaya po nagpupulit nagpapasalamat ako sa Ama dahil talaga po sa bawat ano po talaga ng buhay ko, pinatutotohanan niya po talaga na hindi siya nawawalay. Kaya po papurit pa sa salamat po ang ibinabalik ko sa kanya. Salamat kapatid. Sadyang buhay ang Diyos. Amen. Sapagkat kung tayong ipatuloy na nagtitiwala sa Kanya, ang lahat ay binibigay niya, anumang karamdaman, ipinagkakaloob niya sa tuwina ang kagalingan. Ang susunod po nating magbabahagi ay ang ating kapatid na alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katao nating kapatid na Tita Promise. Paumanhin po, hindi ko dala yung boses ko ngayon. Hindi, nilabas ko lang po ito kasi yung mga susunod po kasi magsisiawit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nakakagalak po yung ibinahagi ni... Hindi naman po actually nakakagalak, kundi po, alam niyo po, ang pagiging alagad ay... Marami po itong pinagdadaanan bago ka po maging isang alagad. Pero kagaya niya po ako, noong pong ako ay tawagin ng Panginoon, kasi po, gaya ng binabahagi ko noon, ang anak ko yung unang naging tagasunod. At yun po ang kasama ng choir. Yun po yung anak kong bunso na si Jason. Kasama po yun nila Nana Iya, nila Doki, na kapag naghahayo, sila po yung mga awit. At po, pag po naghahayo ng ihinahayo ang mahal na Divine Mercy, sasabihin niya po sa akin, lalo na kapag malapit lang, baka gusto mong sumama. Sabi niya, tara, maghahayo. Sabi ko, sige, tsaka na lang. Tapos po, may pagkakataon na ayun lang sa kabilang subdivision. Sa New Frontier po kami, sa Doña lang po yung paghahayo. At muli inambitahan niya ako. At sabi niya, Mami, di nilang yung baka, tara, sumama ka. Sabi ko, sige, sama mo na lang yung tito boy mo kasi yung po sumunod sa akin, meron po siyang cancer. May tumor